Pinayagan ng Los Angeles Lakers na umalis si Rui Hachimura sa free agency at lumipat sa kanilang karibal na Los Angeles Clippers, ngunit hindi nila hinayaang makinabang pa ang kanilang crosstown rival sa pamamagitan ng isang sign and trade deal. Nais sana itong gawin ng Clippers, ngunit mariing tumanggi ang Lakers. Ayaw ng Lakers na magkaroon ng dagdag na spending power ang Clippers na maaari nilang gamitin sa free agency. Ayon sa mga ulat, target din ng Clippers si Peyton Watson at malinaw na ayaw ng Lakers na mas mapalakas pa ang kanilang karibal sa pamamagitan ng pagkapanalo sa bidding para sa isa pang mahalagang manlalaro. Ganap na binago ng Lakers ang kanilang roster ngayong off-season. Hindi na nila pinursige na muling pirmahan si Hachimura kahit pa nais nitong manatili sa Los Angeles. Ang 6'8" forward ay sumama kina LeBron James, Marcus Smart, Luke Kennard, Jackson Hayes, Maxi Kleber at Nick Smith Jr. bilang mga manlalarong umalis sa koponan nang walang anumang kapalit na asset na natanggap ang Lakers. Malinaw na prioridad ng Lakers ang makakuha ng isang sentro at pababain ang average age ng kanilang roster upang mas maging angkop ito sa timeline ni Luka Doncic. Naniniwala si General Manager Rob Pelinka na hindi na akma si Rui sa bagong direksyon ng koponan, kaya nagpasya ang Lakers na mag-move on. Opisyal na nagtapos ang pananatili ni Hachimura sa Lakers nang idagdag ng koponan sina Walker Kessler, Quentin Grimes, Sandro Mamukelashvili at Colin Sexton sa loob lamang ng ilang minuto. Matagal nang inaasahan na pipirma si Rui ng kontratang malapit sa halaga ng non-taxpayer mid-level exception at sa huli ay natagpuan niya ang kontratang iyon sa kabilang panig ng Los Angeles kasama ang karibal na Clippers. Hindi hinayaang makinabang ng Lakers ang Clippers sa pagpirma kay Rui Hachimura. Karaniwang kapaki-pakinabang ang isang sign and trade para sa magkabilang koponan. Ang koponang kukuha sa free agent ay maaaring lumampas sa salary cap upang maisakatuparan ang transaksyon. Samantala, ang koponang mawawalan ng manlalaro ay kadalasang tumatanggap ng trade exception, mga manlalaro at o mga draft pick bilang kapalit. Ngunit sa kasong ito, lumalabas na trade exception lamang ang handang ialok ng Clippers sa Lakers at wala namang interes ang Los Angeles na tanggapin ito. Ipinaliwanag ni ESPN NBA salary cap expert Bobby Marks na wala ring praktikal na pakinabang ang Lakers sa naturang trade exception, kaya wala silang nakitang dahilan upang tulungan ang Clippers na mapadali ang kanilang free agency plans. Hindi pa rin tapos ang off-season ng Lakers. Patuloy silang naghahanap ng isang wing player at isang backup center upang makumpleto ang kanilang roster. Isa sa mga pangunahing target nila ay si Jonathan Kuminga. Mas gusto umano siya ng Lakers kaysa kay Rui dahil sa kanyang mas mahusay na depensa, mas mataas na athleticism at kakayahang umatake gamit ang dribble o off the bounce. Sa kabuuan ng kanyang pananatili sa Lakers, nagtala si Hachimura ng average na 12.3 points, 4.3 rebounds at 1.1 assists sa loob ng 27.9 minutes per game sa 228 na laban. Habang nasa Los Angeles, naging isa siyang mahusay na shooter, ngunit nanatili pa rin ang ilang kahinaan sa kanyang laro. Nahihirapan siyang kumuha ng rebounds ng tuloy-tuloy at hindi rin siya kilala bilang mahusay na ball handler o playmaker. Dahil dito, itinuturing siyang isang manlalarong may limitadong kakayahan at napagpasyahan ng Lakers na hindi na siya ang tamang katambal ni Luka Doncic sa kanilang bagong sistema. Sa kabila nito, naging bahagi si Hachimura ng matagumpay na mga taon ng Lakers. Sa bawat season na nasa roster siya, nakapasok ang koponan sa playoffs. Noong 2023, umabot pa sila sa Western Conference Finals, ilang buwan lamang matapos siyang makuha kapalit ng 3 second-round picks. Noong 2026, nakapasok din ang Lakers sa ikalawang round ng playoffs bago sila tuluyang natalo ng Oklahoma City Thunder. Bagamat naging dekalidad siyang role player, naniniwala ang organisasyon na dumating na ang tamang panahon upang magsimula ng panibagong yugto. Ganap na binago ng Los Angeles Lakers ang kanilang roster ngayong tag-init, ngunit kinailangan ng Clippers na gamitin ang sarili nilang cap space upang mapirmahan siya. Hindi hinayaan ng Lakers na magkaroon pa ng karagdagang benepisyo ang kanilang crosstown rival, lalo na't wala rin naman itong maidudulot na pakinabang para sa purple and gold. Samantala, si Draymond Green ay naging bahagi ng starting lineup sa lahat maliban sa 7 laro sa nakalipas na 11 NBA seasons
Ngunit ang unang impresyon na iniwan ni Axel Lendeborg ay nagbigay na ngayon ng malaking problema sa Golden State Warriors pagdating sa magiging papel ng veteranong forward sa hinaharap. Hindi na sana mas maganda pa ang naging simula ni Lendeborg sa kanyang unang 2 laro sa NBA Summer League. Nag-average siya ng 15 points, 6.5 rebounds, 4 assists, 1.5 blocks, at 1 steal habang nagtala ng 58.9% shooting mula sa field at isang napakataas na 77.8% shooting mula sa 3-point line, bagamat 2 laro pa lamang ito sa California Classic. Kapag isinama mo ang ipinakita niyang laro at ang malinaw na pagbaba ng performance ni Draymond Green noong nakaraang season, mapapaisip ka kung hanggang kailan mananatiling starter ang 36 anyos na veterano kaysa kay Lendeborg. Si Axel Lendeborg ay maagang nagbigay ng problema sa Warriors tungkol sa papel ni Draymond Green. Ang magandang balita para kay Green at sa Warriors ay ipinapakita na agad ni Lendeborg ang kanyang napaka-versatile na kakayahan. Lalo itong makikita sa kanyang opensa, partikular sa kanyang outside shooting, ball handling at playmaking. Dahil dito, ipinapakita niyang kaya niyang maglaro bilang small forward o number 3 sa halip na power forward o number 4 kahit na halos 6'10" ang kanyang taas, na karaniwang itinuturing na power forward sa modernong NBA. Ngunit kahit na maisama si Lendeborg sa starting lineup katabi ni Draymond Green, may isa pang tanong na kailangang sagutin ng Warriors. Ano ang mangyayari kay Guy Santos na nagtapos ng nakaraang season sa napakahusay na paraan? Dahil sa ipinakita niyang laro, maaari rin siyang magkaroon ng matibay na argumento upang maging starter. 3 manlalaro ang naghahangad ng 2 starting forward positions at hindi pa rito kasama ang iba pang posibleng idagdag ng Golden State habang tinatapos nila ang kanilang roster. Kabilang dito ang patuloy na pagsisikap nilang makahikayat ng superstar na si LeBron James, pati na rin ang dati nitong kakampi sa Los Angeles Lakers na si Rui Hachimura. Sa loob ng maraming taon, ilang beses nang tila hahamunin ni Jonathan Kuminga ang pwesto ni Draymond Green bilang starting power forward, ngunit hindi niya ito tuluyang naagaw. Ngayon, maaaring si Axel Lendeborg ang unang manlalarong tunay na makapagpilit kay head coach Steve Kerr na gumawa ng malaking pagbabago sa kanyang starting lineup. May mahirap na desisyong kailangang gawin ang Warriors tungkol kay Draymond Green. Maraming Warriors fans ang naniniwala na dapat nang alisin si Draymond Green sa starting lineup noong nakaraang season. Para sa kanila, ang paglipat niya sa bench role ay maaaring mas makabuti hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa buong koponan. Ngunit may 2 malaking dahilan kung bakit hindi ganoon kadali ang desisyong ito. Una, kailangan pa ring mapanatili ni Steve Kerr ang mahusay na chemistry ni na Stephen Curry at Draymond Green. Ang koneksyon ng dalawa ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng sistema ng Warriors sa loob ng maraming taon. Mas magiging mahirap itong mapanatili kung hindi sila sabay na magsisimula ng laro. Pangalawa, depende sa mangyayari sa sitwasyon ni LeBron James at sa iba pang posibleng free agent signings, posible pa ring bumalik si Green sa Warriors sa ilalim ng isang bagong kontrata na maaaring lumampas sa 40 milyon, isang halaga na karaniwang ibinibigay sa isang starting caliber player. Sa kabila ng desisyon ng 4 na beses na NBA champion na mag-opt-out sa kanyang kontrata, wala pang anumang indikasyon na maglalaro siya sa ibang koponan bukod sa Golden State Warriors sa susunod na season. Ngunit ang pinakamalaking tanong ngayon ay hindi na kung babalik ba siya sa Warriors. Ang tunay na tanong ay kung ano ang magiging papel niya sa koponan at ilang minuto ang kanyang malalaro. Isang desisyong kailangang pag-isipan ng mabuti ni na Steve Kerr at ng buong coaching staff habang papalapit ang bagong NBA season